Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Putukan sa Senado, script umano ni Cayetano, puganteng bato, spotted sa NAIA, dederecho sa China, at utak sa matinding gulo, obvious na masyado. Grabe mga kaibigan, ginawa na ata lahat ni Cayetano para proteksyonan ang puganteng bato. Mantakin nyo, may literal na shooting sabay arte ni Baba Amy. Sinusugod na daw sila at minimerder, samantalang chill na chill yung mga DDS senators, lalo na si Bad Boy. Yun pala, taktika umano para itakas ang puganteng bato. Halata masyado kung kaya ni Cayetano na ilusot si Bato papuntang Senado, abay hindi malayo na kaya ding itakas si Bato paalis sa Senado. Nakakahiya lalo na ang grupong Cayetano, walang respeto sa rule of law. Wala pang isang linggo, puro kagaguhan at kaguluhan ang dala ng kanyang liderato. Harap-harapang binabastos ang gobyerno, nakatakas ang puganteng bato, samantalang ang kumupkop diyan sa Senado ay walang iba kundi liderato ni Cayetano. Kaya naman, binira ang tunay na utak sa nangyayaring kaguluhan, lalo na diyan sa Senado. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ayon po sa isang senador, wala na po itong si Puganteng Bato dyan sa Senado. Confirm po yan ayon sa report. Ang nagsabi po mismong isang senador. Tapos mga kaibigan, naispatan itong si Bato at Robin sa NAIA. Saan kaya ang punta? Sa China? Ang malinaw lang dito mga kaibigan na nakatakas ang Puganteng Bato sa Senado. Kaya lalong nagiging malinaw din ang nangyayaring putukan at kaguluhan dyan sa Senado ay kagagawan umano ng grupong Duterte at mismo ni Cayetano. Ayon mismo mga kaibigan kay former Senator Trillanes. Pakinggan po natin ito. Base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Tapos nakita natin yung mga video na malalakas yung putok, ano? So concerned tayo na kung sino bang nahagip diyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kung hindi, sila-sila lang na mga nandiyan sa Senado, na mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na it's a scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na kung saan mo dinadirect yung barrel mo. Correct. Wala pong nasaktan, wala pong nasugatan. Fortunately. Kaya nga, yun lang ang senaryo may isip natin dito. Kasi sa dami ng putok na yun, tapos wala pong tinamaan, ano ito? Baka gimmick ito nila Cayetano. Wala pong tinamaan . Dami ho ng putok na yun. Saka ano to, yung close quarter, imposible ho . Hindi ko maisip. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes, taktika nila ito, gimmick ni Cayetano. Para lahat tayo mga kaibigan malito. Nag-focus nga tayo mga kaibigan sa putukan, di ba? Habang si Bato, no, itong si Puganteng Bato, ayun, nakatakas. Timing lahat at pabor sa kanila yung naging sitwasyon mga kaibigan na putukan dyan sa Senado. Tapos kung ano-ano yung pinapakalat sa media na sila daw ay sinusugod na, may nagbabarena, sabi ni Amy, no? Baka gamit yung baba niya. Tapos ang lakas pa nilang ipagsigawan mga kaibigan, martial law na daw. Para lang daw hulihin at arestuhin itong si Bato. Pero wala namang ganun mga kaibigan, sila-sila lang ang gumawa ng kwento. Tapos mga kaibigan, ang una daw nagpaputok, mga taga-gobyerno, mga NBI daw, mga Marines. Sabi ng grupong Cayetano. Pero mga kaibigan, ang sabi po ng AFP, no, na si General Bronner, usaa mga kaibigan ang unang nagpaputok at hindi ang mga Marines at NBI. Kaya nga mga kaibigan dismayado ang taong bayan. Kaya nga sa nangyayari na pagkasibat ni Puganteng Bato, ito lang mga kaibigan yung panawagan ngayon ni Attorney Falsis.
litisin si Sara Duterte, sibakin si John Vic Rimulya, arestuhin Bato de la Rosa, patalsikin si Alan Peter Cayetano. O di ba mga kaibigan, totoo naman di ba? Pabor po ba kayo dito na dapat managot ang mga kasabwat sa pagkupkup at pagpapatakas kay Puganteng Bato? Mantakin nyo po, pinapakalat ng mga grupong Cayetano na galing daw sa NBI yung putok. Sila daw yung unang nagpaputok mga kaibigan. Kinakawawa daw nga sila di ba? Natatakot na daw sila. Samantalang mga kaibigan, kung titignan mo, chill na chill nga lahat sila Yung media mismo ang natatakot. Kaya naman mga kaibigan, heto po yung tunay nangyari. Ayon po mismo ito sa Malacanang at kay NBI Director Matibag. Pakinggan po natin to. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Okay. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Okay. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Grabe. Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Okay. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Again, yan po ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, for my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-arresto. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan Kaya po nga yung po. mga nasa rules of court naman po yan. Po. Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yan kung sakali? Well, kung meron pong mga pagtatanong, paglilitis, then evidence pa rin po Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa po usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po. Thank you. Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Alam nyo mga kaibigan, simple lang naman, di ba? Yung tanong na nasaan nga ba si Bato? Andyan pa ba sa Senado? Bakit naman kasi tahimik itong si Cayetano at yung iba pang mga DDS senators, di ba? Samantalang ang hilig nilang mag-live kahapon, di ba? Kagabi. Tapos ito pang si Bato, di ba? Kasama pa daw nila. Mahilig din yan mag-live. Pero bakit ngayon walang maisagot, di ba? Hindi nila masagot kung nasaan na nga ba si Bato. 'Di ba? O kaya naman mga kaibigan, mismong si Bato na lang mag-live, 'di ba? Mag-live siya, ipakita niya sa taong bayan na hindi siya tumakas. Pero nung nasa loob pa siya ng Senado, 'di ba, kaliwat kanan yung pamilya nila, lahat sila. Tapos ngayon hindi na mahagilap yung anino niya. O 'di ba? Tumakas. Mga walang hiya kasi mga kaibigan, ginagawa na tayong bobot tanga, kaya dapat sa mga to managot. Di po ba?
So, sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato. Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, sinabi rin po natin yan. So, kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala na Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado? Well, malungkot po yan dahil dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Correct. Dahil ako naman po naniniwala ng ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I'll be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito. Well, mga kaibigan, ano pa ba yung aasahan natin sa isang kawatano, di ba? Trinidor ngayon taong bayan nagdala ng puganting bato dyan sa Senado para lang makuha niya yung liderato. Tapos yung usapan nila ng NBI, lalo na ito, si Director Matibag, wala mga kaibigan, trinidor din. Diba? Kaya tama lang na dapat managot itong mga kasabwat ni Bato, di ba? Lalo na yung pagpapatakas dito sa puganting bato. Nagtiwala ang taong bayan No, sige, kupkupin nyo na. Kahit na mali. No, mali ito sa mata ng batas. Pero dahil kayo yung leader dyan o diyan, pinagkatiwala namin si Bato na isosurrender nyo din. Pero wala mga kaibigan, gumawa nga daw ng gimmick di ba? Kunwari, nagkaputukan, sabay, wala na. Magic mga kaibigan. Biglang nawala si puganting bato. Kasi mga kaibigan, malinaw naman talaga Diba? Tulad nga ng sinasabi ngayon ni Senador Ping Lacson, sino ba ang makikinabang sa nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado? Diba? Ang taong may pinakamalakas na dahilan at kakayahan ang siyang pinakasospek. So mga kaibigan, sa tingin nyo, sino ba yung pinakasospek dito at makikinabang sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado? Diba? Iisa lang naman, di ba mga kaibigan? At yun, yung isang pugante. Di ba mga kaibigan? So ano masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share natin mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.